DCXL News 558 kHz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Diretsahang usapan sa mga usapin. May say ang taong bayan. Straight to the point. Malinaw ang pagtalakay at naiintindihan ng lahat sa mga balita at impormasyong hatid ni Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Straight to the Point sa DCXL News. Live sa radio at online. Birada ng Birador ng Masa. Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Ay, magandang umaga. Lunes po ngayon at 13 sa buwan ng Enero taong 2025. Naka-live na po tayo ngayon sa Straight to the Point. Programa po yan ng DCXL News 558. DCXL 558. Kasama po inyong lingkod, Tito Alj ninyo. Hanggang alas 9 ng umaga, mga tito, mga tita, mga uncle. Ay! Mga auntie, magandang umaga. Mga suki nating mga senior citizen, good morning! Good morning! Naka-live din tayo sa social media page ng RMN Manila, Radio Mindanao Network, DCXL News 558, FB and YouTube. Ganon din sa sariling social media accounts ng inyong likod, FB, Aljo Bendijo or Alexis Joseph Bendijo at Aljo Bendijo sa YouTube. Good morning! Okay? Ganon din sa Signal TV Channel 309. Kung meron po kayong mga reaksyon, komento sa isyong pag-uusapan natin ngayong araw ng Lunes, maaari nyo pong i-text yan sa 0961-630-7106. Panawagan po ngayon ng COMELEC, mga igsoon sa mga kandidato, ngayon pong darating na eleksyon, ilang araw na lang ay eleksyon na. Huwag samantalahin ang rally. Meron pong rallying isasagawa ngayon para sa kapayapaan na isasagawa ng ating mga kapatid diyan po sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig din ng bansa. Ngayon naman ay magkakaroon sila ng rally diyan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Huwag gumawa ng eksena ang mga kandidato para po mangampanya. Huwag sa isasagawang rally ng kapayapaan, bagamat suportado ng COMELEC ang aktibidad na yan, bayan, mga igsuon, mga igala, mga kabirada, huwag sana itong pakialaman pa ng mga politiko upang i-promote ang kanilang mga sarili, lalo na ang kanilang mga kandidatura, tulad ng pamamahagi pa ng mga campaign materials at pagpapakita pa mismo sa venue ng naturang Peace Rally. Di ba may isa? May isang senatorial aspirant ang tutungo doon? Okay, sige. Well, anyway. Pero nakikiusap lang ang COMELEC na. Wag nang tumungo dyan. Okay? Sige. Hingi tayo ng update si Senador Tolentino. Good morning po, Senator Tolentino. Good morning! Walang pasok po sa mga paralan sa lahat ng antas at trabaho. Sa gobyerno sa lungsod ng Maynila, maging sa Pasay City today. Para bigyan ng daan ang maayos sa pagdaraos po ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. At suspendido rin ang face-to-face classes sa mga pampublikong daycare hanggang senior high school at alternative learning system sa lungsod Quezon. Pero ang traffic kanina, grabe. Oo. Anyari, muntik na ako matraffic alright, so bukod sa Metro Manila ay nagsuspindi na rin ng face-to-face classes sa Maimbudag, Dasdak, Bayas, Davao. Good morning! Hasta de Apatsada, Cagayan de Oro. Good morning! Wala din. Wala silang face-to-face classes Dias Dakbayans Davao o Dakbayans Cagayan de Oro
gumikan gihapon kana sa INC Peace Rally. Birada ng Birador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight Yung Peace Rally ba yan? Yung National Rally for Peace na dito po sa Metro Manila sa Maynila, gaganapin po yan sa Quirino Grandstand, ay para po yan sa suporta ng mga kapatid nating INC sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Maliwanag po yan, ha? Hindi po yan isang rally para suportahan ang isang politiko, ha? Malayo po yan. Ang panawagan na yan, ang Peace Rally ay suporta sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, kahapon pa lang ilan ang ilan sa mga INC members ay piniling magpalipas na ng gabi sa venue dahil sila ay galing pa sa mga malalayong lugar. Nanggaling pa sila ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Nakapreposisyon naman ang mga pulis ngayon doon. Matraffic na rin, dyan sa may Quirino Grandstand. Mga pulis na naroon na para magbantay sa kaayusan at seguridad sa Peace Rally. Sarado din ang ilan sa mga kalsadang nasa paligid ng Quirino Grandstand at Luneta Park upang bigyan ng daan naman ang pagtitipon. Nagpatupad naman ng rerouting scheme upang may madaanan ang alternatibong ruta ang mga motorista. Okay? Lain ng nasabing rally, naisulong ang kapayapaan, pagkakaisa at pagkakaroon ng mabuting kalooban sa komunidad. At inaasangang aabot sa 1 milyon na mga miyembro ng INC ang dadalo sa Peace Rally na magsisimula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 7 yan ng gabi. Aljo Bendijo sa DCXL News. Mamaya naman ay fa-follow up tayo bayan sa sunog doon po sa Los Angeles, California. Tinawagan ko yung anak ko. Talagang hindi naman sila masyadong tinamaan doon sa Hollywood. Okay, good morning sa ating mga kababayan po dyan sa LA. Maliban na lang doon sa Palisades sa tawag dito, fronting the Pacific Ocean. Yung Palisades, ubos. At maging sa Eaton, ito'y malapit sa Santa Monica. Yung famous na Malibu Beach. Pag nakapunta na po kayo ng LA, pag pupunta kayo ng Malibu, pagharap po doon kung nandun ka sa beach, andun yung mga makikita ka mga bundok doon, hills ba yan, ang gaganda ng mga bahay, yun po ang pinupok ng wildfire. Sumampa na sa 16 bilang na mga namatay sa wildfire nga sa California sa Amerika. Kukuha tayo ng update dito. 11 rito ay nasawi sa Eaton Fire at 5 naman sa Palisades Fire. Habang 16 ang iba pang mga individual ang nawawala. Meron pang 4 na wildfire ang patuloy nagliliyab at tinatangka pang apulahin na mga bumbero sa LA, sa Los Angeles. Kaya't inabisuan po ang lahat ng residente iwasang uminom ng tap water. Bunsod na rin ang posibleng fire-related contaminants na pumasok sa water system. At ngayon po ipinagbabawal ang paggamit po ng mga power air blowers tulad ng leaf blowers para maiwasan yung pong health impacts ng apoy, abo at ng usok. Sa ngayon, persaan silang pinapasuot ng N95 mask kahit nasa loob ka ng bahay. Ang problema, yung may mga asthma. Ay nako, talaga no? Hindi rin muna pinapayagang mag-swimming, mag-surfing o maglaro sa dagat
ng Surf Rider Beach at Duck Whaler State Beach sa World Way. Ipinagdarasal po natin ang ating pong mga kababayan dyan po sa LA. Ganon din sa lahat ng mga Amerikanong apektado nito pong worst wildfire sa kasaysayan ng California sa Estados Unidos. Aljo Bendijo sa DCXL News. Sige, at mamaya din meron tayong bisita para naman ito sa isinusulong dyan sa Kamara na panukala magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga scammer. Naku, mag-iingat tayo sa mga scammer ha. Nagle-level up na itong mga ito purbida. Sana'y kunin na kayo ni Lord. No, diretsahan na ito Ni L. Bahala na kayo. Si Lord ba o yung isang L? Mga scammer, mga manloloko at mambibiktima ng mga overseas Filipino workers at ng kanilang pamilya. Napakaraming scammer ngayon bayan. Yan ang ating pong tututukan maya-maya lamang. Aljo Bendijo sa DCXL Dito muna tayo. Kumustahin natin ang ginawang paghahanda po ng pulisya. Dito po sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Makakausap natin si Police Major Mirna Diploma, ang OIC, Regional Public Information Office, National Capital Region Police Office. Major Diploma, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, ma'am. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Magandang umaga din po at sa inyong taga-subaybay, magandang umaga po. Opo. Major, kumusta ang ginagawang paghahanda ng pulisya, NCRPO, sa National Rally for Peace ng INC dyan sa Quirino Grandstand? Ongoing na po ang security coverage ng NCRPO upang masiguro na mapayapa, maayos at matagumpay na National Rally for Peace. Nasa 5,000 NCRPO personnel ang nakadeploy na para magbigay ng seguridad sa venue, parking areas, ruta, road closures, crowd control, siguraduhin na walang incidents o casualty, direction and control ng traffic sa lahat ng places of convergence at emergency response if needed, katuwang ang iba't ibang government agencies, Manila LGU at INC po. Meron din NCRPO Reserve Force, kasama po ako dyan na nakantabay anytime they can be deployed kung kinakailangan magdagdag ng pwersa, depende po sa magiging sitwasyon on the ground. Mismo din po ang aming Acting Regional Director, Police Brigadier General Anthony A. Aberin, is on the ground para siguruhin na maayos ang implementasyon ng deployment, maayos ang kalagayan ng mga kapulisan at mga attendees ng rally. Nakakasiguro kami at umaasa na magiging tahimik ang peace rally dahil mismong ang INC ay may mga alituntunin na pinapatupad sa hanay po nila. As of 8 a.m. po, ang total po more or less crowd estimate po natin sa Quirino Grandstand ay 650,000 na po and increasing pa po. Kahapon pa nagsisidatingan na po ang miyembro ng INC at patuloy po hanggang ngayon. Opo, Major, may information ba kayo kung hanggang anong oras magtatagal ang rally? Aabutin ba ito ng gabi? Ayun po, kay Kasabala, ang event proper ay 4 p.m. po at ang expected to end at 6 p.m. po. Okay. May info din ba tayo ng latest crowd estimate na dadalo sa Peace Rally dyan sa Quirino Grandstand? We expect po na 1 million na INC members ang dadalo sa rally. Opo. Bukod sa Quirino Grandstand, may iba pa bang rally ang binabantayan ng NCRPO ngayon sa Kalakhang, Maynila? Sa kasalukuyan, wala pang naitalang ibang malaking rally na kasabay ng National Rally for Peace dito sa Metro Manila. Gayunpaman, patuloy namin na monitor ng NCRPO ang mga anunsyo mula sa iba pang grupo na posibleng magsagawa ng aktibidad sa parehong araw po. Sa ngayon, gaano na karami ang tao? Initial estimate po ng NCRPO dyan sa Quirino Grandstand? Opo. Sa report po ng aming ARTOWIC, ang
estimated crowd po na mga dumating na mga membro ng INC is more or less 650,000 po at nagsisidatingan pa po. Okay. May mga na-monitor ba tayong banda sa seguridad? Sa kasalukuyan, wala tayong namomonitor na security threat dito sa Metro Manila, ngunit ang inyong NCRPO ay laging naka-alerto at handa sa anumang banta po. Opo. Okay. Ilan pong police ang dineploy natin, ma'am? Today? Opo. Nasa 5,000 NCRPO personnel ang nakadeploy po at meron po tayong reserve force na nakantabay anytime na pwedeng i-deploy kung kinakailangan magdagdag ng pwersa. Depende po sa magiging sitwasyon on the ground. Opo. May mga personalities ba na expected na darating? May mga ni-request ba sa inyong security? Sa ngayon po, wala pa po akong hawak na list. I will furnish po kayo as soon as possible po. Opo. Kumusta po ang inyong pong coordination with the Iglesia ni Cristo leadership? Nito pong peace para masigurado natin na mapayapa at maayos ang National Rally today. Ang Iglesia ni Cristo ay maagang nakipag-coordinate po sa PNP and other government agencies in the Manila LGU tungkol sa kanilang planong magsagawa ng National Rally for Peace ngayong Lunes sa Quirino Grandstand. So kaya po nakapag-prepare ng maaga ang PNP and other agencies and LGU para po sa ikakatagumpay ng National Rally po na ito. Okay. Mensahe na lang po sa mga kababayan po natin na tutungo po dyan sa Maynila. Sa ating mga kababayan, kung maaari ay wag na muna magtungo sa Manila, lalo kung hindi naman importante ang lakad o kung pwede ay i-reschedule na lang para hindi maabala pa sa traffic. Sa mga motorista, lamin at sumunod sa mga traffic advisory ukol sa mga road closures and rerouting upang makaiwas sa traffic. Opo, may iba po ako, Major. Kumusta po ang pagpapatupad ng mga checkpoints sa Metro Manila sa pagsisimula ng election period kahapon? Opo, successful naman po ang naging unang araw ng ating election gun ban sa buong Metro Manila. Sa datos na hawak ko po ngayon, ay ito po. Meron po tayong as of January 6 a.m., January 12, 6 a.m. hanggang January 6 a.m., January 13 po, nagkaroon po tayo ng checkpoint na 134. Nakapag-confiscate po tayo ng 6 na firearms during the checkpoint. At meron din po tayong deadly weapon na na-confiscate na 17. At may naaresto po tayong isa na individual. Okay. Alright. Sino-sino daw yung mga hinaharang sa checkpoints? Lahat ba? Lahat naman po ay kung matatimingan po na mayroon tayong naka-establish na COMELEC checkpoint. COMELEC checkpoint po ay under supervision po ng ating COMELEC. Ay huminto po tayo at makipagtulungan na lang po sa ating mga team leaders, mga kapulisan na nasa checkpoint. Okay, ano pong dapat gawin ng isang motorista nakasakay po ng halimbawa ng sasakyan na 4 ang gulong kapag dumaraan sa checkpoints? Ayon po sa aming police procedure, POP, Police Operational Procedure, sir, pag ang motorista, pag nakita pong may advance na po na karatula, signage po, meron po kaming advance na you are approaching a COMELEC checkpoint, dahan-dahan po ang patakbo. Then pagdating po sa COMELEC checkpoint, mismong COMELEC checkpoint, paparahin po kayo courteously ng aming mga kapulisan. Hihinto po tayo. Kung gabi po yan, ay i-dim light po natin ang ating ilaw, buksan ang ilaw natin sa loob. Then plain view lang po ang kapulisan. Tatanungin po sa inyo kung hihingin ang kopya ng inyong lisensya. Pakipakita na lang po at tatanungin po kayo kung saan po kayo galing, saan po kayo paroroon. Ganun lang po yun, sir. Opo. How about sa mga riders? Anong dapat gawin ng mga riders? Dapat bang buksan nila mga compartment nila? Katulad po ng sinabi ko kanina, sir, hanggang plain view Okay. lang po. Kasi yung iba kasi na napapansin lang po, Major,
ang pinapara lang ng mga pulis yung mga motorsiklo. Lahat po yan, lahat po ay paparahin po pag kayo ay na-timingan na meron po kayong madadaanan ng COMELEC checkpoint. Lahat po, 2 wheels po man yan o 4 wheels, meron din po tayong 3 wheels. Paparahin po lahat po pag may na-establish po na COMELEC checkpoint sa inyong daraanan. Dapat lang ipatupad yan at respetuhin ang human rights, zero tolerance ng mga violations and highest level of discipline. Okay, reminder lang ulit, sino-sino po yung pinapayagan magdala po ng baril? Ito po yung mga pinapayagan na magdala ng baril. Ang mga miyembro ng PNP at AFP na may hawak na valid Certificate of Authority o CA po mula sa COMELEC ay pinapayagang magdala ng baril. Gayon din nito ang mga nasa regular pantilya, aktual na gumaganap ng kanilang tungkulin po, sir. Okay. Maraming salamat, Police Major Mirna Diploma, ang OIC, Regional Public Information Office, National Capital Region Police Office, NCRPO. Good morning! Good morning, sir. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good morning. Thank you. Pirada. Ng Pirador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Oras natin bayan, 8:20 ng umaga. PCXL 558. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Southern Plus Coffee Mix. Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumaba na at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa. Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Abangan ang programang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Bagong Pilipinas ang panalo sa kawanggawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating abangan ang programang handang umalalay at magbigay tulong sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Sa pagtulong ang PCSO. Walk on by. One last time, spend an unforgettable evening. 6-time Grammy winner and legendary music icon Dionne Warwick, together with a full 5-piece live band. I say a little prayer for Friday, you. January 24 at the New Frontier Theater, performing her greatest hits and favorite songs. Tickets now on sale at ticketnet.com.ph and Ticketnet outlets. Dionne Warwick, One Last Time, presented by Wilbros Live. Southern Plus Coffee Mix. Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga sakit ng atay, fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga sakit na dulot ng sobrang pag-inom ng alak o pagkain ng taba, tapos ang ligaya kung hindi kayo magbabago. At para maligaya ang atay, kailangang samahan niya ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule ay para sa kalusugan at proteksyon ng atay. Ito ay may silimarin na galing sa herb, natural kaya safe. Ang silimarin ng Liver Aid ay antioxidant na subok ng mabisa sa pagbigay ng proteksyon. Sa araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, maaaring mapigil o mabawasan ang pinsala sa atay. Epektibo din ang Liver Aid sa pagpigil ng pamamaga nito. May bisyo man o wala, mahilig uminom o hindi,
makabubuting isama ang Liver Aid Silimarin Capsule araw-araw para walang latay sa atay. Mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa kalusugan ng atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule ay mabibili sa mga pawanang butika o drugstore nationwide. Ang Liver Aid Silimarin Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusa, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Gold. Kung nga pala si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Bayan, tuloy-tuloy tayo dito po sa ating programang Straight to the Point. Ngayon po'y tinutulak ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at ang kanyang mga kasama po sa ACT-CIS Party List. Ito pong mas mabigat na parusa at pagkakakulong sa sinumang mga manloloko at mambibiktima ng mga OFW at ng kanyang pamilya. So ngayong Lunes at 13 sa buwan ng Enero sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso ay ihahain ni Kong Erwin. Ito pong bill ito, an act penalizing fraud against overseas Filipino workers and providing penalties for violation. Dahil kadalasan daw kasi natatanggap nilang mga sumbong ay mga OFW na binibiktima ng mga scammer, lalo na tuwing uuwi sila sa Pilipinas. Magandang umaga, Ronald Villanueva ng Quezon City. Good morning po sa inyo dyan. Good morning. Sa halip kasi na mapunta sa kanilang pamilya, ganon, mga scammer kasi, yan ang kanilang modus. O iipunin ang pera pinaghirapan sa ibang bansa, napunta po sa mga manloloko. Marami ang mga investment na mga scam. Ayan na, sandali lang bisita natin. Aljo Bendijo sa DCXL News. Ayan na po sa linya ng ating komunikasyon si Congressman Bay Erwin Tulfo ng ACT-CIS Party List. Kong Erwin, may butag. Ay, may buntag, Bay Aljo, may buntag sa tanan na naminaw sa programa mo. Good morning. Opo, Kong, ano itong itinutulak mong batas na may mabigat na parusa at pagkakakulong pa sa sinumang manloloko at mambibiktima ng mga OFW at ng kanyang pamilya? Alam mo, ang laging target ng mga scammer ng mga manloloko, mga OFW. Kasi nga ay nasa ibang bansa, hindi kagad sila mahabol. With this House bill, ay tutuldukan na natin yung panluloko at kasama na yung kanilang mga pamilya na niloloko, ay kailangan na talagang matuldukan yan. This has to end, by Aljo. Kasi
Halos araw-araw pag pumunta ako sa office ko, mayroong OFW or pamilya niya, tatay niya, nanay niya, asawa niya umiiyak na scam sa mga investment o di kaya na scam sa pabahay na pinupundar ng OFW. Yung pala wala namang bahay. So itong parusa na ito, may kahalintulad na batas by Aljo sa lahat. Actually, IRR na lang ang inaantay. The same, pero medyo mas magaan ang parusa noon, parang 5 million, tapos 12 years to 20 years imprisonment. Lahat, kung ordinaryong Pilipino ang niloko mo. Pero ang ginawa natin, hiniwalay lang natin itong OFW. Pag OFW ang niloko mo, mas mabigat na parusa. 20 years to life imprisonment and fine of pag individual ang nanloko sa OFW 10 million. Pag kumpanya, kasi maraming ganyan mga Bay Aljo, invest ko na sa mga housing 20 million. Ganon din, pero damay lahat. Pati yung presidente ng kumpanya ay damay, may kulong na 20 to life imprisonment Bay Aljo. Para this will send a strong message sa lahat ng mga planong manloko sa OFW. Huwag ninyong lokohin yan dahil yan ang bumubuhay sa ekonomiya natin ngayon. Otherwise, kung wala itong OFW, kahit sino tanungin mo, hindi lulutang ang ating ekonomiya. Baka sisinghap-singhap na nga, alisin mo pa yung mga remittances na yan, tuluyan ng lulugmok ang ating ekonomiya, Bay Aljo. Saan po sila pwede mag-report o magsumbong, Kong? Wala pa Bay Aljo. Ito Okay. ay panukalang batas na didinggin ito ng Kongreso. File namin ngayong umaga para magkaroon ng first reading, second reading, third reading. Pero for now, meron naman tayo pwede sila mag-report sa mga NBI, yung sa mga cybercrime, kung sila ay naloko sa pamagitan ng mga online, o pwede silang lumapit sa PNP. Pwede rin sila lumapit dito sa ACT-CIS para matulungan natin Bay Aljo makasuhan. Pero ngayon kasi parang ordinary na estafa lang yan eh. Yung mga estafa medyo mahina, walang pangil. Kaya nga lalagyan natin ng pangil na yung batas. Pag OFW niloko mo, 10 to 20 million ang penalty, tapos 20 to life imprisonment ang aabutin mo. Tapos bukod pa yan, ibabalik mo yung pera na niloko mo o ginancho mo sa kanya. Oo nga, dahil ilang taon nilang inipon yung pera, nagtiis pa yan na malayo sa pamilya para kumita, tapos mapupunta lang dito sa mga loko-loko, mga scammer na ito. Tama ka Bay Aljo, tama ka. So, kailangan talagang tutukan yan para kawawa naman dahil wala namang malapitan yung mga lalo pat ang isa pa, tinitignan din namin Bay Aljo kasi ang problema dyan, pag nag-file ka kasi ng kaso, ay kailangan nandiyan ka, babantayan mo. Tinitignan namin dito sa bill, hinahabol namin na pag final niya, pwede bang yung kamag-anak na lang magre-represent sa kanya sa korte? Kasi usually, haharap sa korte ang OFW na yan. Pwede bang yung kamag-anak na lang ang ikang mag-a-attend ng mga hearing para hindi ma-dismiss? Kasi alam mo naman yung batas, Bay Aljo, ikaw nag-law school ka. Pag hindi na nag-attend yung complainant, na-dismiss. Tinitignan namin kung saan namin isisingit doon na people of the Philippines ang mga kalaban. For example, scammer versus people of the Philippines. Yun na yun. People of the Philippines ang kalaban mo. Yun ang, pati yung kahit na wala dito ang complainant dahil sa OFW siya, di ba? Na kahit na kamag-anak na lang ang present dyan, tuloy-tuloy ang kaso, Bay Aljo. Okay. May iba po ako kung kayo ba'y tutungo sa peace rally ng INC o hindi? Actually, may coverage tayo dyan, Okay. Bay Aljo. Meron lang tayo radio program kasi ngayon. At pero tututok tayo dyan. Yan rally naman yan tungo sa kapayapaan at pagkakaisa. So why not? Kailangan nating malaman ng mga kababayan natin what's going on dyan sa parte ng Luneta. At hindi lang dyan, kundi sa mga maraming lugar. Mamaya sa programa natin, Bay Aljo, meron tayong coverage dyan. May coverage, abangan ng mga kababayan natin. Nagtatanong lang ang taong bayan kung sa tingin mo ba'y maasikaso pa ng Kongreso ang impeachment case ni VP Sara sakaling ito'y matuloy? Ito ay hindi ko masasagot Bay Aljo. At kasi nga naman 300 plus na mga congressman yan, iba-iba ang isip niyan, iba-ibang lugar, iba-ibang distrito at iba-ibang partido. So depende, sasabihin kong baka masikaso, hindi naman masikaso.
Pero tingin ko, wala na kasing oras ba? Wala na oras, Yun ano? ang magiging problema. Yung time yung essence dito dahil actually, mag-open ang session ngayon, magsasara ulit sa February 5, 3 weeks lang. Oo. Aljo, 3 Wala weeks na na lang. oras. So, hindi na talaga kakayanin yung impeachment na yan. Dadaan pa kasi sa Committee on Justice, etc. Okay. By Aljo. Opo, Kong. Ano yung mga priority bills na matatalakay sa muli pag bubukas ng House ngayon at ano yung mga bills sa target mong matapos bago ang campaign period? Sana by Aljo, itong pagpapababa sa mga presyo ng bilihin, yun nga yung inumpisahan ng Quintacom, yung murang bigas. So ito yung mga bills na gustong matapos kaagad ng House leadership ng Administrasyong Marcos para makatulong sa mga kababayan natin. Marami tayong mga bills tungo sa pagpapababa ng mga presyo ng mga bilihin by Aljo. Okay, sige po. Alright, mensahe na lang, Kong, sa ating pong mga tagapaminaw o tagapanood sa mga oras na ito. Go ahead po. Ang sa atin lang by Aljo, trabaho lang ho tayo lahat ngayon. Huwag muna tayo makialam sa politika. Kung ano hong enda, if tayo ordinaryo mga manggagawa, then let's keep on doing our job para sa ating pamilya. Let us just focus. Sana lahat po focus na lamang. Kahit na kung ikaw nasa gobyerno din, ganoon din kung anong trabaho mo. Kasi pag problema dito by Aljo, pag nahaluan ng politika ang trabaho mo, magkakamalaking problema yun by Aljo. Kaya ang advice ko is everybody focus siguro sa kanilang mga trabaho. Like in Congress, mga paggawa ng mga batas, ganoon din sa Senate, at ganoon din sa Executive Department. Kung anong trabaho po natin, gawin ho natin. Alright. Nagkakasalamat, Congressman by Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List. May butag, sir. Good morning, thank you. Pirada ng Pirador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Ay, may butag, Aljo Birada, pusang iring from Maadava. O si Botchok Abiliana Gonzalez, good morning. Good morning. Cordapio Velarde, magandang umaga. What difference does it make kung i-impeach nila si Vice President? Colin Panulde, galipstick ka ba, kuya? Ano ba, nagli-lipstick ba ako? Mapula ba yung labi ko? Talaga si Colin, ano? May buntag from Davao. CJ Liem, nasa Davao ka karon, Charis. Og, taga Davao, daganda rin ka tanaw sa tuwa, ha? Watching from Davao City, Mayong Buntag, Bira, Riesel, Balasoto, Deparon. Sa lahat mong nakikinig at nanonood sa atin, ha? Dito po sa RMN Manila, DZXL News 558. Good morning pati na sa ating pong social media page. Aljo Bendijo sa FB, ganun din sa FB page ng DZXL News 558. Good morning po sa inyong lahat, ha? Alright, oras natin, 8:37. Ay nantay na lang natin ang isa pa nating bisita. Naka-schedule ba ang Amerika? California, ha? Kumustahin natin, ha? Kung napula na ba ang wildfire po doon sa California? Nakakalungkot, no? Doon po ito sa bandang Pacific Palisades and Eaton. Yun, ganun po katindi ngayon, ha? Ang monitoring doon at yung LA County nagkukumahog na para mapula yung wildfire. Sinabi po ni Los Angeles County Fire Chief Anthony Marone na dumating na mga karagdagang tubig. Yun ang problema nila ngayon, tubig. Mula sa iba't ibang estado po ng Amerika. Binibilisan nila ang nasabing pagkapula dahil sa pangamba na mayroong paparating na malakas na hangin na magdudulot po ng paglaki ng apoy. Sa Coastal Palisade Fire kasi meron pong 11% ang naapula, habang sa Eaton Fire sa Altadena ay mayroong 27% na naapula. Aabot naman sa 29 katao ang inaresto ng otoridad sa pinatupad nilang curfew na nagpupumilit na bumalik sa kanilang bahay, habang ang ilan naman ay naaresto dahil sa panluloob sa mga naiwang bahay. Kaya patuloy pong nananawagan si
LA County Fire Chief Marone sa lahat ng mga residente, intindihin ang kanilang trabaho dahil maraming mga bumbero ang nagdodoble kayod para tuluyang mapula po ang sunog na yan. Sus, ugdaw yung mga balayo, ubos sa mga bahay-bayan. Kita nyo, may mga namatay, may nawala ng tirahan, may mga evacuees, pero wala naman pati ng tulong, pagkain, at ilan pa sa mga nasunugan po dyan sa Southern California sa Amerika. Kami po'y patuloy na nagdarasal, lalong-lalo na sa ating mga kababayang naapektuhan po ng wildfire na yan, maging mga Amerikano. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Dito muna tayo, sandali lang, mga balita muna tayo sa labas ng impilan. 16 na individual arestado sa Region 3 dahil sa pagdadala ng barel. Meron po ngayong election gun ban. Kansilado ang permit to carry. Ang mga nagdadala na ng baril ngayon, mga kriminal. XL Radyo 4, Angel Garcia sa balita. Jal, good morning. DCXL 558. Magandang umaga, Radyoman Aljo. Bunsod nga ng umiiral na election gun ban, 16 na mga individual ang naaresto ng Police Regional Office 3 dahil sa pagdadala ng baril. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Gene Fajardo, nahuli ang mga ito sa checkpoint kung saan 2 sa mga naaresto ay mula sa Bataan, 1 sa Bulacan, 7 sa Nueva Ecija, 4 sa Pampanga at 2 naman ang mula sa Zambales. Ayon sa PRO 3, kabong 314 na checkpoint, ang kanilang itinalaga sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon na parte ng mahigpit na security operation para yan sa nalalapit eleksyon 2025. Kaugnay niya noon, nasa 2,438 na police personnel ang magpapalitan sa checkpoint. Ang pangunahing layunin ay mapigilan ang mga posibleng krimen lalo't nagsimula na ang nationwide gun ban. Kasama mo sa Campo Grame, Radyo 4, Angel Garcia, Tatak RMN, DCXL 558. DCXL 558. Thank you, Angel. Samantala, grupong galing sa Batangas at Cavite nagsimula na maglakad patungong Quirino Grandstand para po yan sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. XL, Radyoman Ryan Sebastian sa balita. Ryan, good morning. DCXL 558. Kasalukuyang binabaybay na ng iba't ibang grupo at mga miyembro ng INC ang kahabaan ng Ross Boulevard mula sa EDSA Extension, Libertad at CCP grounds dito sa Pasay City. Lahat sila ay nakaputing t-shirt na may nakasulat na National Rally for Peace at petsang January 13, 2025 na may sinag ng araw na katulad sa bandila ng Pilipinas. Ang iba sa kanila ay may hawak na iba't ibang placards, may mga nakasulat na INC for Unity, Unahin ng Bayan, Huwag Bangayan, Pagkakasundo, Hindi Pagkakagulo, Magkaisa para tumatag ang bansa, Kapakanan ng Tao ang unahin at marami pang iba. Ang mga grupong nanggaling mula sa EDSA at CCP ay mga mula pa sa iba't ibang lugar sa Cavite gaya ng Tanza, Bacoor, Imus, habang iba naman ay galing sa iba't ibang lugar sa Batangas. Sa kahabaan naman ng Quirino Avenue, nagmula ang grupo ng mga galing sa Taguig, Pateros, Pasay at Parañaque. At nag-umpisa na rin silang lumakad sa Ross Boulevard patungong Quirino Grandstand. Nagdulot na ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalsadang Vito Cruz at Quirino Avenue mula sa Taft Avenue hanggang Ross Boulevard. Mahigit 30 minuto na tayo mula nung dumating tayo dito sa pwesto na ito sa bahagi ng CCP Complex at tuloy-tuloy pa rin yung dami ng mga taong naglalakad papuntang Luneta mula EDSA, CCP at Ross Boulevard. Kasama mo mula sa Pasay City, Radyoman Ryan Sebastian, Tatak RMN, DZXL 558. DCXL 558. Situationer tayo dyan sa Quezon Avenue, mula Commonwealth Avenue, kaugnay sa dagsa pa rin na mga sasakyan ng mga miyembro ng INC patungo dyan sa Quirino Grandstand para sa National Rally for Peace. Nakatutok XL Radyoman Silvestre Ramo Labay. Ramo! DCXL 558. Radyoman Aljo, tuloy-tuloy kung pagdating ng mga van na may nakalagay National Rally for Peace, no? At sa ito ng miyembro ng INC mula
Commonwealth Avenue hanggang sa Quezon Avenue ay meron pang nakahilera sa kahabaan ng Quezon Avenue na meron silang inaantay na mga kasapisaan ng INC na dadalo sa gagawin nilang peaceful rally sa Luneta. Kapansin-pansin, Rajuman Aljo, na mapagal ang usad ng sasakyan itong baba ng Quezon Avenue patungo sa Welcome Rotonda. Pagdating sa Welcome Rotonda at papasok na sa Espanya ay matagal usad na ang mga sasakyan dahil nga sa pagdating ng mga miyembro ng INC na karamihan ay nakasuot ng kulay puti. At tuloy-tuloy yung kanilang pagdating galing pa sa curfew ang mga ito at yung iba ay sa mga lokal na travel dito sa lungsod ng Quezon na nag-aantay sa kanilang mga kasamaan para sumama sa isa sa gawang National Peaceful Rally sa Luneta. Nagkaroon lamang ng mabagal no, pagdating Espanya. Yan ang problema. Kaya yung mga motorista na wala namang gagawin, umiwas na kayo dahil napakabagal na ang usad ng mga sasakyan sa kahaba ng Espanya. Ito boundary ng Quezon City at lungsod ng Maynila. Kasama mo sa Quezon City, Rajuman Press, Silvestre Labolabay, katapa ng DCXL 588. DCXL Thank you, Rambo. Situationer tayo dyan sa Rojas Boulevard sa Maynila sa kanto ng Kalaw, kaugnay sa National Rally for Peace ng INC. Excel Rajuman 8, Eman Mortega. Man, napaka-traffic na ba dyan? Good morning. Man. DCXL 558. Eman. Man. Wala. Sandali lang ha. Hindi marinig eh. Birada ng Birador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Man! Man! Ayusin natin ang komunikasyon natin with Eman Mortega. Sandali lang ha. Ayusin lang natin ha. Good morning. Morning sa lahat. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Ayan na. Man! Good morning! Man! Dahil lang ha. Nyari. Wala pa. Ha? Okay. Man! Ayan na! Man! Good! Man! Wala. Oh. telepono na lang ha. Okay, nandyan na si XL Rajuman 8 Eman Mortega. Man! Magandang umaga, Rajuman. Tama ka nga sa sinabi mo, no? Traffic na dito sa paligid nga ng Quirino Grandstand, partikular sa may Ross Boulevard, UN Avenue, Padre Paura, dito sa may Tapa Avenue, maging hanggang Anda Circle. Kasala ko yan, Rajuman Aljo, patuloy nga yung pagdagsa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa gagawing National Rally for Peace. Pero hanggang sila magantay kasi sa anunsyo ay alas 4 pa ng hapon gagawin yung pinaka-main program. Sa kasalukuyan may mga nagpa-perform dito mismo sa stage ng Quirino. Yung tinayo nilang stage along Independence Road, hindi mismo yung grandstand na ginagamit usually pagka may ginagawa aktibidad dito. Nagtayo sila ng kanilang mismo stage dito sa may Independence Road at lahat ng miyembro ay nasa bahagi na itong Burnham Park hanggang Ross Boulevard hanggang sa National Library. Sa ngayon, Radyo, mahigpit yung seguridad na pinapatupad, lalo na sa datos nga ng National Capital Region Police Office, nasa 650,000 o higit pa lahat ng miyembro ng INC na nandito ngayon sa may Rizal Park, sa may Luzon ng Maynila. Habang nagsasagawa naman ng mahigpit na pagbabantay ang MPD, nahihirapan naman yung mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau at MMDA na manduhan niya yung traffic dahil patuloy yung pagdagsangan ng mga miyembro na sakay ng mga bus, van, jeep na mula pa sa mga kalapit na lalawigan. Nakaparado yung mga bus, mga jeep na yan, pati na mga kotse ng mga kapatid natin miyembro ng INC? Yung iba, Radyo, nasakop na yung Ross Boulevard, yung UN Avenue, pati yung mga iskinita. Ganon din yung Kalaw Avenue. Ganon din sa Top Avenue. At meron pa, sa nakuha natin impormasyon, umabot na hanggang Nabotas yung parking ng mga bus na mamula naman sa Central at Northern Luzon. What do you mean Nabotas?
Napunta sa area na, Radyo Radyo, yung Ganun ka road ba? Sus, grabe, ano? Umabot na hanggang doon yung parking ng mga sasakyan ng mga miyembro ng INC. Kaya suggest natin sa mga magko-commute talagang mahihirapan. Pinaka the best na pagpupunta rito sa area na to, mag-LRT ka na lang papaka ng UN Avenue Station. Wala bang nagdo-double parking dyan? Sa kalsada? Wala naman, radyo. Talagang lang talaga yung parking sa sobrang dami ng mga sasakyan talaga na naghatid sa mga miyembro ng mga kapatid natin sa INC. May maging sila nga nahihirapan maghanap ng parking. Okay, sige. Maraming salamat, Eman Mortega. Live mula dyan sa Maynila. Maraming salamat, Radyo Maladyo. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Radyo Man 8, Eman Mortega, Tata Carmen, DCXL 558. DCXL 558. Pangulong Bongbong Marcos mas magiging maalaga sa kalusugan dahil po sa dami ng trabahong haharapin. Ngayong taon, Excel, Radyoman 5, Chanel Salazar sa balita. Chanel? DCXL 558. Mas pahalagahan daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kalusugan ngayong taon. Ayon sa Pangulo, mas marami siyang kaharaping trabaho ngayong taon kaya hindi anya siya maaring tamaan ng sakit. Aalagaan ko ang aking kalusugan dahil sa dami ng aking ginagawa, bawal talaga magkasakit, bawal talaga na hindi makapasok. Importante anya ang disiplina sa sarili at bawal na hindi makapasok sa kanyang trabaho nang walang malinaw na pag-iisip. Pangako pa ng Pangulo, mas gagalingan niya sa pagtatrabaho ngayong taon at kasabay nito ang pagtiyak na kanya ipagkakaloob ang suporta sa mga nagsisipag ding magtrabaho. Marapat lamang anya na bigyang pagkilala at kilalanin ayon sa Pangulo ang mauhusay na Pilipino sa buong mundo. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak Arimen, DZXL 558. DCXL 558. Thank you, Chanel. Samantala, nagbalik sa dagat susporbida. Ewan ko ba itong China? Napunta na sila dyan banda sa may Zambales. Yung kanilang monsters ship. Ship na mga monster. Ha? Pinakamalaking barko ng China Coast Guard. Pabalik-balik po dyan sa karagatang bahagi ng Zambales sa loob po ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan tayo nag-exercise ng ating sovereign rights. At namataan sa layong 95. Mantakin ninyo 95 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas dyan sa Zambales. Itong Coast Guard ng China, vessel number 5901. Posibleng ipinadala ito ng China dahil naitaboy natin ng barko ng China. Malaki ang barko ng Pilipinas na nagtaboy doon po sa kanilang barkong medyo maliit. Vessel number 3304, China Coast Guard, vessel number 3304, naitaboy natin ng BRP Teresa Magbanwa last January 4 dyan sa Zambales. Walang tigil ang BRP Teresa Magbanwa sa pagsasagawa ng radio challenge laban sa iligal na presensya ng barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Lumalabas sa pag-aaral po ng Philippine Coast Guard sa satellite imagery na layunin talaga ng China Coast Guard na inormalize ang ganitong klase ng deployment nila. Pantakin ninyo yan. Abnormal talaga itong mga ito. Mahalaga talaga na isiwalat ng Pilipinas at malaman ng buong mundo ang paglabag na ito ng China sa teritoryo ng Pilipinas para hindi maging normal. Abnormal eh. Ang kanilang iligal na paglalayag at pambubuli sa Pilipinas na sa loob po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Walang respeto talaga
ang China. Wala. Gusto nilang itaboy. Itaboy ang sariling mga mangingisda natin mga Pilipino na nangingisda lang dyan sa sarili natin teritoryo. Mantakin niyo yan. Birahin mo nga yan. Balita pa na tayo sa labas ng himpilan. Ilan pang mga senador kumpirmadong dadalo rin sa rally ng Iglesia ni Cristo mamayang hapon. Sino-sino yan? XL Rajuman sa Isconde, Batag. PCXL 558. Ilan pang ang senador ang kinumpirmang dadalo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo at isa na riyan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ng opisina ni de la Rosa na alas 2 ng hapon siya dadalo sa Rally for Peace. Ayon kay de la Rosa, bukas para sa lahat ang naturang rally basta't walang politika kaya naisipan niyang pumunta. Bagian niya ng karapatang pangdemokrasya ang aktibidad ng INC at malaya ang lahat na maglabas ng kanilang saloobin. Ang Rally for Peace ng INC ay pagpapakita ng kanilang suporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 100 miyembro ng diplomatic community at opisyal ng gobyerno. Balikan natin, XL Rajuman 5. Chanel Salazar, Chanel. PCXL 558. Dinaluhan ng 140 na miyembro ng Diplomatic Corps at opisyal ng gobyerno ang inorganisang Van den Noer o Wine of Honor ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Aliza Araneta Marcos nitong weekend. Ang Van den Noer ay ang taunang pagtitipon ng mga miyembro ng diplomatic community at mga opisyal ng pamahalaan para magbigay ng mensahe at hangarin sa bansa para sa panibagong taon. Sa seremonya, ipinagmalaki ng Pangulo ang mga nakamit na tagumpay at paglago ng ekonomiya ng bansa noong 2024. Naipakilala din niya ng kanyang pag-iikot sa ibang bansa ang potensyal ng Pilipinas bilang bansa na pwedeng buhusan ng investment at lumakas din ang iba't ibang bilateral cooperation. Nagkaroon din niya ang Pilipinas ng mga bagong kaalyado, lalo sa area ng security, nagpatibay at nagpaigting ang ating diplomatic engagement. Git pa ng Pangulo ang kanyang foreign policy ay palagi nagsusulong ng kapayapaan at rules-based international order. Sa kabilaanan niya ng geopolitical tensions ay nananatiling pinakamalakas na kaalyado ng Pilipinas ang maraming bansa sa mundo. Ayon sa Pangulo, ang lahat ng ito ay pagpapakita ng marami talagang oportunidad na naghihintay para sa mga dayuhang mamumuhunan at international community dito sa Pilipinas. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Rajuman 5, Chanel Salazar, Tatak Arimendi, ZXL 558. PCXL 558. Ay, Johnny Fariolen Treyes, magandang umaga kasama ng Aljo watching from Santa Fe, Bantayan sa Bantayan Island, Diaz sa Sugbo, May Budag, Cebu. Lesma Musende, magandang umaga. Keep na to lang. Keep safe always. Alright. Ariel de Guzman, magandang umaga, may buntag Gel. Pabate, asawa ko, birthday niya ngayon. Happy birthday, Sherlyn de Guzman! Happy birthday! Sa lahat naman nagba-birthday sa araw na ito, happy na birthday mo pa, Sherlyn de Guzman, Calasiao, Pangasinan. Good as always, happy birthday! Happy birthday! Ganon din kay John Richie King. Good morning, boss! At sa lahat ng mga ka-teammates ko, punto asintado. Ganon din sa lahat ng bumubuo po ng Wednesday Basketball Club. Diyan po sa Greenwoods Executive Village sa Cainta and Pasig. Ayan, pati na Taytay. Malaking subdivision kasi ang Greenwoods Executive Village. 3 bayan yan. Isang syudad, 2 munisipalidad. Good morning sa lahat, Congratulations sa ating lahat. Samantala, dito muna tayo bayan. Pirada. Pirador ng masa. Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Inatras na po ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura pagkasenador. Sinabi niyang mayroon itong komplikasyon sa kalusugan na galing sa kanyang mga gamot na iniinom. Dinagdag pa ni Governor Chavit, si Ninong, hindi basta-basta ang pangangampanya. Ganon din ang trabaho niya sa Senado.
At hindi na rin ito ipipilit dahil tiyak na maapektuhan lang ang kanyang kalusugan. Si Manong Chavit po ay tatakbong independent candidate sa pagkasenador sa midterm election sa buwan ng Mayo. Yan. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Sa totoo lang, tumakas na ako sa ospital dahil ayaw nila akong palabasin. Nagamot nila yung pneumonia, pero kailangan ko raw mahabang panahon ng pahinga. Ngunit gusto ko po kayong makausap na personal